minsan pag mga kasing idaran mong mga baklita tapos nakikita mo sa mga bar, ano ba, out of nowhere, biglang magmamaldita. Like, ba't ka ba nag-bar kung ayaw mo makakita ng tao? Sa sementeryo ka uminom? May one instance na muntik talaga akong pumatik. Sinabunutan ba naman ako nung girl? Kaya nga kumbaga parang, let's just be nice to everyone na nag-work sa different industries. Just because you don't understand this, it doesn't mean that they're doing wrong to you. Buka mo ka kasi! Highway hanggang Skyway, walang preno ang saya. Kwento at kulitan, sumama ka na. Mga viral na bida dito nagtatawanan. Hosted by James Caraan and Nonong Balina. Dito lang sa Fast Lane with VinFast. Hello everyone! Welcome back to Fast Lane with VinFast. Nandito po ang inyong lingkod, Poca here. And now, we are presenting myself. Yes! But I'm very honored, like an honored student to be here, everyone. So, let's go! Eh, tagal-tagal mo kasi sabi lang sa yung ano eh. Masama bang tumae? Eh, nandito na ako! Sorry. Hindi na pa ako naghihintay! Ano ba yan? Buti na lang. Ano ba Gusto yan? ka bang tumae? Pero huwag naman yung may naghihintay na guest. Sorry, may nakikita. Pakiagahan yung tayo next time. Sorry. Wag naman habang nandito na siya, di ba? Oo nga, sorry na ko. Wag nyo na ikat yun na. Wag nyo na ikat. Kamusta po ka? Ay, hello! Oh my God! Hello! I see you. Good morning. What's good? Sobrang Komportable. energetic. BPO. Oo nga. Diba? Komportable ka ba? Komportable ka na? Yes, Baka- sobrang komportable. Like, nadidiretso ko yung pa ako eh. Talaga? Sobrang premium economy yung atake. Teka, iaangat. Ayan. Hindi, okay ayan. lang, okay lang. Ayan. Pero actually, iba naman to. Ibang sasakyan to. Na first time natin drive Yes. to. Yes. Alam mo I heard. bakit ka komportable? Kasi meron tong camp mode. So, So, anong difference ng camp mode? Pwede mag-bonfire. sa loob, Akin yung marshmallow. Okay. oh yan, Producer natin, masyadong maraming nalalaman. andar muna tayo. Okay. Ayan! Thanks God! Diyos ko, nakakahiya yun. Paano pag mga ganyang senaryo na mapapahiya ka na... Oh. Wala na, minsan, anuin mo na, pagtawaran mo na yung sarili mo, may ano mo rin naman yan, makalimutan mo din yan. Oo nga no, parang ano, medyo sanay na to si Puka kasi nagtrabaho ka sa BPO, di ba? Sabi mo. Yes, Oo. actually yung nag-start akong mag-content, BPO din talaga yung ano ko, yung mga contents ko. Kasi ito nga yan. Nag-start ako nung when someone Nax. di ba? Someone lang yun yun lang yung kaya ko. Sama Medyo may lang. hangover ako. Kasi may isang content creator before na nag-post siya. Ang sabi niya, ano yung mga dahilan kung ba't kayo nag-resign sa trabaho niyo? In-stitch ko lang siya sa TikTok. Tapos, kinwento ko lang in a funny way na actually hindi ako nag-resign, natanggal ako sa trabaho kasi kung anong kagaguhan pinagagawa ko. Ano yan? Kasi sa BPO, isa sa mga grave offense talaga is mag-transfer ka ng call kung yung call na tin-transfer mo is support mo. Halimbawa, ako, internet connection support. Let's say may issue sila sa internet, pumasok yung tawag, ang sabi niya, I have an issue with my internet. Ginawa ko, tin-transfer ko pa din. Hindi mo siya. Tinatamad ako. Oo. Partida, training pa lang ako nun Gaga ka. Julie Vega si Bading. Oo. Ayun, nahuli ako. Tapos, pinagtawalan ko na lang. Wala na akong magagawa. At saka, it's been years simula nung nangyari yun. Kaya, ayun, nagtuloy-tuloy. So, ang dami nanonood. Tapos, tawa sila ng tawa. Tapos, syempre, ang daming nakarelate kasi marami ding mga taga-BPO na nakapanood. Ginawa mo siyang content? Yes. Ginawa ko talaga siyang content. Yun yung unang nag-viral. Parang kinabukasan pagising ko 100,000 views. Wow. Sabi ko, ba't hindi ako magkwento pa? Nung umpisa talaga, puro talaga story time talaga yung mga pinagagawa ko sa contents ko before. So, ayun.
Doon siya umarte. Tsaka magaling kang magkwento, no? I would say, awa naman ng Diyos. Parang storytelling is one of my strengths. Hindi ka lang magaling mag-support ng internet. Ano? Hindi ko nga sinuport. Oo, pinasa nga sa Transfer ko nga. Nahuli ng TL ko. Pinatawag ako. Akala ko naman pasado na ako sa trading. Poka, ba't pinasa mo sa guard? Hindi niya support siya. Kaya yung support. Ay, do you have ID? Ano? You cannot entry. Tango, live. Yung mga pinag-uusapan ng mga guards, hindi ko maintindihan. Yung mga guards, ayaw na naman ako papasukin kasi may dala akong ulam. Simula ka nung content creator ka na, never mo bang na-miss ang pagpasok sa opisina? Ay naku, na-miss ko. Actually, nung isang araw nga, nag-post pa ako sa threads ko. Sabi ko parang, may mga times na parang namimiss mo yung parang simple lang. Alam mo yung parang 9 to 5 job. Kasi sa panahon ngayon, ang dami nagsasabi na para makaalis ka sa 9 to 5 job mo or day job mo, kailangan maggawa ka ng business, kung ano gawin. But nothing's wrong about 9 to 5 jobs naman eh. Kung yun yung nagwo-work sa'yo, ba't hindi mo pagyamanin and all. Pero may mga times na, namimiss ko rin talaga siya. Alam mo yung papasok ka sa office, inom ka ng kape, chika with the, keme. Wala mo nang gagawin sa umaga. Exactly, totoo lunchtime ka na magtatrabaho, iidlip pa sa tanga. Ang kapal ng mukha. Umiidlip ka? Pagdaan nga Meralco, di pa ako pwede. Puputulong kami. Kinakalampag na yung kontador namin. So ayun, may mga times talaga na namimiss ko. Siyempre parang half of my life, yun yung ginawa ko before, no? Magtrabaho. Trainer ako actually, nung nag-resign ako sa work ko noon. So, nakakamiss din na you're imparting knowledge to your trainees, ganyan. Kasi ang galing, saktong-sakto yung nangyari dito sa BF3. Yung may pumunta dito sa support. Nag-support ka eh. Nag-support talaga. At saka real-time yung support. Oo. Andyan na agad, Si John Lapus pa yung pumunta. Star-studded. Sobrang star-studded. Pagpindot niya ng kanina, Don't lie to me. Matakot, sumay. May lie detector kasi mo pala yung sasakyan. Sobrang advanced naman itong BF3 na to. Diyos ko, powerful. Ano ang usual mo pag pumapasok ka noon? Kasi ako, Like a day in a life. Oo, day job. May day job din ako dati. Ano work IT. mo before? IT. Ang matalino. Oo. Ganyan yung mga nilalandi namin dati sa office eh. Ayaw mag-nag-ayos ng laptop. Kunya nasira yung laptop ko. Ay, nahulog yung laptop ko, tapos papakita mo yung puwet mo. Ang bilis naman! Boss, may burnek. Ang bilis naman! Sobrang libok. Pwede ba OS lang muna ipakita? Ba't ka agad? Manong password mo man lang mo. Kigul mo agad yung pinakita. Pakipasok mo yung password mo. Yung USB. Yung flash drive. So, anong ganap mo before? Pagka mapasok, alas 8, papasok. Tapos, 8 to 10 a.m. breakfast. Oh, wow. Buffet. Breakfast buffet ba yung kinainan mo? So something fishy. Bakal kasi sa McDo mag-serve eh. Di ba meron si Kuya Buffet, yung may mga akala mo papasok sa opisina pero pagbukas ng ganun, puro ulam yun lang. May ganun din sa inyo? Pantry yung atake namin. Hindi naman kami mall. Di ba ganun sa mall? Yung mga naka-cart. Mga naka-plastic yung mga di ba, ulam. Tapos 10 to 11, yun ang work na yun. Work. 11 to 1, lunch. 11. Ang haba. Oo. Buti hindi ka tumabado. Tumaba talaga ako. Kasi parang hindi naman lunch talaga eh. Parang may term kami doon na lakad. BLL, LLL, break, lunch. Breakfast, lakad-lakad, lunch, lakad-lakad. So, minsan Mm. talaga ma-share kami. Ikaw ba? May ganun kang... Kasi alam ko sa BPO, strict ang schedule eh. Kapag ka-agent ka, stricto talaga. Tapos pag naging support ka, medyo strict din kasi kailangan mo mag-support sa mga agents. Pero halimbawa kung TL ka na, naku, yung mga TL na yan, mas matagal pa sa'yo si Han kaysa sa loob ng floor. May mga ganong hindi ko naman nilalahat ha. Hindi ko naman nilalahat. Pero parang gano'n naman yung nangyayari. Mga 80% lang. Mga 80%. Mga 83. Basta taas ha? According to SWS. Plus 3 sticks ng yun. Pero ako, nung trainer ako before, hawak mo talaga yung oras mo. Kasi nasa training room ka, wala yung mga superiors mo. Usually nga, ibang building ka pa eh. Kapag nasa training ka, depende sa availability ng mga training rooms. Tapos minsan, pag natapos naman yung
curriculum ko nung araw na yun, ng maaga-aga. Watch na lang kami ng movie, chikahan na lang kami ng mga ano. Yung mga students. Oo. So long as nagawa mo naman yung trabaho mo, hindi mo naman kailangang laging mag-by the book. Okay na yun. May mga ano ka ba doon? May mga na-train ka ba na naging close kayo after? Ay, halos lahat. Halos lahat. Oo. Ay, hindi naman halos lahat. Hindi na ako magpapaka-plastic. O sabihin na, napaka-plastic na ba ito? Senador. Ano pa halos to? Oo naman, may mga, lalo na yung mga kasabayan ko, mga baklita rin ng taon, yung same kami ng amats, ganyan-ganyan. Mga nakaka-close mo talaga. Pero syempre kasi minsan, as a trainer, kahit anong gusto mo makipagbanata ng closeness, sometimes you really have to create barrier pa din eh. Kasi at the end of the day, kumbaga parang kailangan mong mag-set ng boundary ba na I'm still your trainer, ganyan-ganyan. Hindi naman sa nagmamataas ka, pero I think it's necessary in the corporate world. Anong pinakaayaw mo ugali ng baklita ng taon? Na dapat sa'yo naman galing. Baklita ng taon? Ano ba? Hindi kasi ako bakla eh. Curious. Kasi lahis. Ang luma. Sobrang luma si lahis. Papa-80s pa. Parang naglaglad ng kapa. Sobrang luma ang terms. Ano ba? Ano ba? Yung, di ba may mga maldita? Yun. Alam mo yung parang minsan pag mga kasing idaran mong mga baklita tapos nakikita mo sa mga bar, out of nowhere, biglang magmamaldita. Like, ba't ka ba nag-bar kung ayaw mo makakita ng tao? Sa sementeryo ka uminom? Yung mga natitreaten sa kapwa. Oo. Kalaban eh, no? Kalaban eh. Totoo. Kaya nga tayo nasa bar to mingle, to say hi to bitches of the Philippines. Ganon lang. Yun yun. Pero sa totoo lang, I don't mind those people naman at all. Kasi pag maiintindihan yung mga yan, I'm having fun. Yung mga pasosyal. Wala naman akong problema kasi social climber din ako eh. We're all in this together. Oo nga, no? May one time na may moment sa buhay mo na talagang ka din eh. Magpapanggap ka talaga. Magpapanggap ka din. Kasi kailangan mong yung facade mo, kailangan mong ipakita ng mga ganyan-ganyan. Pero wag naman yung to the point na parang nagkakandabaon-baon ka na sa utang. Makapagpaandar lang, di ba? Di ba yun ang content mo rin? Isa rin sa mga content yung pagiging social climber. Oo. Kasi personally, natatawa talaga ako sa mga ganun. Kung ano yung mga bagay na natatawa ko, yun yung mga kino-content ko. So, parang ngayon, pag malapit ng magpasko, ang mga contents ko, mga kayabangan, pag dumating na yung 13th month. Yung mga, yung kapag kami, halimbawa, bumili ka sa isang store, tapos sinabi, additional 3 pesos po for the paper bag. Aarte ka ng, hindi ko naman problema ang pera. Na para ba 3,000 ang halaga ng isang paper bag? Papel lang yan. Papel lang yan. Money is just a paper. Ikaw, boss, anong work mo before? Ang day job ko bago Bago ka mag-night job? Mag-night job. Bago mag-pokpok? Yun lang ba ang night job? Bago mag-bugaw? BPO at pokpok. Sorry, naglalaro lang yun doon sa dalawa. Bago ko maging macho dancer sa gabi. Then writer pa ako nung dati. Talaga? Writer for? Sa multimedia company dati. So, ang ginagawa namin dati, mga comics, ganyan. Ay, ang bongga. Nag-BPO din ako dati. Talaga ba? Oo, Talaga dahil ba? na-retrench ako dun sa multimedia company na yon. So, wala akong mapasukan. Ang ate ko, meron siyang anong tawag dito? Umihi siya. Igilid mo saglit. Tingnan ko na yung ulo. Ito kagandahan dito sa BF3, makikita mo yung kaliit-liit na titi na makikita mo. Actually, nakita ko nga. Pero butan doon sa gilid. Kasi yung salamin ng pinto nito, magnifying glass. Double vista. Pwede nyo pa, depende sa labo ng mata nyo. Double vista. Pang stigmatism pa nga yung nito. Pag ito ang gamit ninyo, kitang-kita nyo palang malayo yung malayo palang kita nyo na agad yung iceberg. So, hindi nyo maano yung Pwede sa Titanic. Amphibian pala to. Ang daming paanta. Yun, anyway, BPO ka. BPO ko dahil kailangan ko ng trabaho nun. So, medyo, hindi naman ako talagang, hindi
hindi ako maalam sa English talaga pero tiniis ko. Pero May- matututunan mo din eh. Oo. Kahit naman ako noon, hindi rin naman ako. Talaga? Oo. Gustong-gusto ko doon yung mga mga nagagalit. Kasi yung mga nagagalit, irate na customer. na ano yan, na namamarkahan yan. So, pag minarkahan mo na siya na irate na customer yan, hindi nyo nasasagutin yan sa amin dati. May ganun kayong Oo, ganap. may option kami na ganun. Ngayon, pag tumawag siya ulit, mas galit. Siyempre, hindi. Ayaw. Putang ina ba? Lumabas yung sipon ko. Diyos ko, dito ako pa nagpakalat ng mikrobyo. Baka pagbaba ko rito, sa hospital lang ako. Healthy ako pumasok dito. Hindi kasi mukha yung pintana. Para mag-flow yung hangin. Kasi, di ba, siyempre, hindi mo na pinansin. Ngayon, siyempre, dahil may concern siya, hindi nagawa yung ganito. So, pagka tumawag siya ulit, mas galit. Magkaiba pa kasi nun dahil nandito yung mga tech support, tapos naman, yung mga artist namin, parang gumagawa ng logo yung company. So nagkakaroon pa ng ng delay kasi i-relay pa namin sa Nepal dahil nandun yung mga graphic artists. Tapos nandito Ayun yung support nyo. kami naman yung support. So medyo natuto rin ako ng konti doon at saka nakatawid ako ng kabuhayan dahil walang-wala noon panahon O, tanong mo na kay Poca yung mga lagi mong tinatanong tungkol sa mga TL. Ano ba? Malilibog ba sila? Ayun. Yun. Kapag nagyaya. Team building. Pag nagpipita, Sabi ka ba? siya kasi yung joke niya yun. Pag nag-team, Team building. team building, ibig sabihin nun na naman si TL. Makakakantot na naman si TL. Oo, talaga. Oo. Iba nag-BPO ka nga. Hindi, wala ba kayong team building doon? Iba Hindi yung naman, team wala. building namin. Kantutan agad. Hindi naman. wala nang pansol na involved. Pagdating sa swimming pool, pay-pay na. Parang hihira na ako. Pero ang toka tali. Hindi na alak iniinom yun. Robas na. Pero mas nagiging close naman ng mga, ano bang idinudulot ng team building sa inyo? Gastos. Gastos? Gastos po yat hangover. Bagong anak? Pwede ba yung bagong anak? Tapos hindi kilala. Hindi, pero alam mo sa totoo lang. Oo. Hindi ko alam sa ibang industries. Gusto ko yung tono mo. Ayan Poca, na. kasi Teka. chismis to eh. Patayin natin yung ilaw. Chismis, igilid mo. Kasi matindi to. Hindi, pero hindi. Dinilit tapos nag-threesome. Tapos ako yung top. Ang ina. Wala kumain muna kayo. Well, kasya naman tayo dito. BF3 to. BF3 to. It's good for threesome talaga. BF3. Oo, threesome. BF3, Sam. Oy, wag hindi ganun yun Oh, hindi. Ay, sabi ng mababoy nyo, parang puro katarantatuhan na yung nangyayari dyan. Teka ka, may script tayo, sundan natin. kami, tapon mo yan! Teka, may kinikwento ko. Pero ayun na nga, parang hindi ko alam sa ibang industries kasi hindi naman ako nakapag-work. Pero feeling ko meron din naman. Pero since sa BPO ako, nagtagal as a worker, ang dami talagang kabitan. At saka yung pagkakakabitan ba parang normal na lang. Alam mo, parang tapos yung asawa nandun sa office, yung kabit nandun din. Yung It's like breathing to them. Parang gano'n yung atake. So, parang talaga siya, lalo na kung wala kang kabit doon, hindi ka cool. Hindi ka in. Hindi ka talaga. Hindi, sa ibang industry, ako sa IT, parang wala namang masyadong ganun. Walang Parang mas- chismis na ganun. Meron konti, pero meron akong isang chismis. Ay, Ito. Tabi na naman natin yun. itabi mo. Magpapatigas na naman ba ako? Nag-threesome na lang. Makahayop kayo, papunta na tayo sa bahay. Sana sinundo nyo na lang Saan ka ako. ba nakatira? Kubaw! Oo nga, napakubaw na to. So, ito nga, meron naman, Sa IT industry. sa IT, ang dami naman tirador ng intern. Oo, laging pag kunyari, Tirador ng intern. hatid na Sabagay. kita. Oo. Minsan nga may isa pang na HR, natanggal naman. Kasi ang ginawa niya, niyayaya niya yung isang intern. HR pa. Hindi, IT to, na HR naman siya. So, sinumbong kasi ng intern eh. Pero ang ginawa, ang yaya nung
yung manager, tara, tulog tayo sa kotse. Ay, Wow, tapos, summer party. Tapos, natulog nga sila. Kaya pala sinumbong. Kasi Pinagbigyan. may expectation, hindi na-meet. Stop over muna. Makipagtawanan at kulitan. Biyaheng highway hanggang skyway ang saya. Kasama sina James Karaan at Nonong Balinan. Dito lang sa Fast Lane with VinFast. Ano ba, pag kunyari, nag-team building na, ano mga telltale signs na dumadamoves na si PL at may mangyayari ng kababalaghan? Parang feeling ko, bago pa man mag-team building, alam na. nagkakaramdaman na yung mga yan. Ah. Kumbaga, doon na lang nila talaga pupukpukin. Dahilan na lang nila yung Team team building building, yes. para maano nila. Yes, tapos syempre, may mga kanya-kanyang room yan, may mga Mm. kanya-kanyang eme-eme. Ayun, doon sila nagkakangkanga. Ikaw ba, nagkakalat ka sa sarili mong bakura? Of course, no. Oo, it's a no-no. Oo. Parang kumbaga, don't shit where you eat. Oo nga. Hindi naman Oo. tayo malinis, ha? Oo. Diyos ko, meron din naman tayo mga pagkakasala sa buhay. Pero kumbaga, pili-pili din ba ng Pero lugar. wala sa kasi sa mga nasa labas ng BPO industry, ang inisip nila, ay, may nangyayari sa sleeping quarters niyan. Meron ba? Meron ba? Ako, for the longest time na nag-work ako, kasi bihira naman ako matulog sa sleeping quarters. Pero may mga times na natulog ako sa sleeping quarters. Wala naman. Wala Kasi naman. parang talagang antok na antok lang din talaga yung mga baklita. Sobrang lamig pa doon. Daw titigasan ka talaga ng todo, tapakalamig. Pero based on my experience, ha, hindi ko naman nila lahat. Pero parang wala naman akong na-experience na parang nagchuchupaan dun sa, naguuluhan dun sa, Akala ko ba sleeping- magpapahinga kayo? Wapo, tayo na yun, ang taas ng, heartbeat nyo, mga hitad. Kaya pala lagi kang paos. Oh. Visit ka. Pwede, pero, iba rin talaga yung hirap sa BPO. Mm. May mga times na bago ko, nag-try ako mag-TL, parang pinatry ng OM, kasi ko noon, SME, parang subject matter expert, support, kumbaga. Parang agent, SME, tas TL. Okay. Binigyan ako ng chance ng OM namin na, sige, maghawa ka ng team. Hindi ko kinaya. Grabe yung stress. To the point na parang, kasi Bulacan ako noon, Bulacan to QC. Ang sinasakyan ko, UV Express. Mm-mm. So, UV. Tapos, alam mo yung papunta ka palang, grabe na yung stress kasi sobrang importante ng attendance. Kasi, every hour, may number of people that are expected to take in calls. Kapag isa lang doon ang mabawas, sobrang laking kabawasan na sa head count ba, ganun. Tapos, pag may absent, talagang parang mababaliw ka. Yung to the point na parang, yung papasok ako ng office, pagbaba ko ng UV Express, nakaka-receive ako ng mga text, sumusuka ako. Sa Talaga? sobrang stress. Alam mo yung Tangina. talagang nag-hyperacidity talaga ako Oo. sa sobrang stress. Sabi ko sa OM ko, syempre parang kabawasan sa akin yon sa image ko na Hindi mo binigyan kinaya. ka na nga handle ng team, oo. hindi mo kinaya. Tangina, wala na akong pakialam sa image ko. Yun na yung pagiging TL nyo. Hindi ko talaga kinaya. So parang nagigets ko na kung bakit hindi masyadong pinapayagan ng mga TL umabsent yung mga tao. Dahil, Exactly. di ba may mga parang may mga lumalabas na meme. Ikaw gumawa ka pa niyan yung parang bukang okay na tong dahilan para hindi pumasok. Parang Oo, yung pinicture ko yung baha. Oo, yung gano'n. Yung mga gano'n na, kaya pala, ngayon ko nagigets na parang akala ko, ayaw lang nila magbigay ng sick leave Ng o yung parang BL. oo. Yung pala, mapipilay. Mapipilay Mapipilay. yun. Nakalimutan ko yung tawag doon. Basta, on a certain period, there's an expected number of people taking in calls or working at that time. Kaya nga minsan halimbawa may mga break schedules kayo, 'di ba? Ma-overbreak ka lang. Kumbaga, ma-overbreak ka lang, sobrang na yun. Kumbaga, few minutes lang na mabawasan yung Oo. Kaya talagang pala. mahalaga na. Oo. Kaya nga minsan may mga memes na nasa ospital ka na, pinupuntahan ka pa ng Oo, TL mo. ng TL mo. Kaya mo pa ba? Kailan ka ba? Hindi naman sa totoo yun, pero kumbaga nagiging joke na lang kasi talagang sobrang important. Attendance pa lang yun, ha? Oo. We're not even talking about the
the scorecards yet. Oo. Minsan, pagbebentahin mo pa yan. Mm. Eh, yung mga pinahawak sa yung team, bago, ano nga magbentahin mo agad yan. Mm. Ang pinakamalala pa dyan, yung survey. Mm. Kasi kapag halimbawa yung survey mababa, kahit anong galing mong agent, kahit anong galing mong pagsasalita, kung mababa yun, pilay talaga yung buong account. Buong account talaga yung maaapektuhan. Kaya sabi ko, kinang ina nyo. Ina nyo. Naging grateful naman ako na nagkaroon ako ng experience as a TL, pero hindi ko talaga kinaya. Anong skill ang natutunan mo doon na na-enhance mo nung nag-TL ka? Pagsuka. Sumuko. Okay lang sumuko. Ay! Grabe naman. Sometimes giving up is the best option. Di ba may susuka pero hindi Hindi susuko? susuko. Doon susuka at Sumuko susuko. ako doon. Okay lang ina nyo. Mamatay na kayong lahat. Mga hayop kayo. Ano ang pakiramdam pala? Kasi ako, minsan, pag kunyari, nabanggit mo yung nagbebenta, ngayon, panay ang tawag ng mga, Telemarketers. telemarketers eh. Anong bang pakiramdam ng telemarketers kapag, habang nagsasalita, bigla kang binabaan? Tinanggihan ka. Binabaan ko, kasi ako binababaan ko lang kagad eh. Ay, hello po, ito po ba, pag ginamit na yung second name ko, yung buong pangalan, na ito po ba alam si na. Mr. James Christian Caraan, tapos, baba. Kumbaga makakasanayan mo din eh. Pero Okay kasi kami noon, technical support kami. So pag tawag nila, may meron silang agenda. issue, may agenda. Pero kailangan mong bentahan. So it's how you position. It's how you position your sales. Tsaka masasanay ka dyan so long as you do it every time. Kasi dapat lagi ka talaga nagbebenta eh. Ano ba to? Naruto ba to or map? Hindi bagay. May dumang cotton candy. Hindi bagay. Medyo maitim siguro yan. Tsaka purple yung buhok eh, no? Jujutsu Parang Kaisen. ka ng sapin-sapin na may latex. Pokemon ka dyan. Ang perfect na mga nasa sasakyan. Putang ina. Ang dami nyo napapansin dito sa BF3. Exactly. Ibang touch naman to. Pero alam ko, pero feeling ko, naman kayo mga magbabarkada, ganun din kayo sa kotse. Nag-anuhan kayo. Kapansin-pansin kasi. Yan yung pastime yung mga magbabarkada. Siyempre. Di ba? Parang ang kombinasyon niya, purple buhok, yellow damit. Pandesal. Ubi pandesal. Mukha kang bebang salo-halo. Na para ba ikaw ang may-ari ng bebang salo-halo? Wala na lang, may leche plan sa... Sayang hindi nyo nakita. Hindi nyo nakita. Oo, yan. Mabalik tayo dun sa... Ikaw ba, dahil pinagdaanan mo yung BPO industry, meron ka bang bait or meron kang sympathy kapag tumatawag ka or tinatawagan ka ng sa call center? Wala. Igaganti ko to. Kasi naranasan ko to. Sa paghirap ko, idadamay ko kayo. Hindi, pero meron. Meron. Minsan nga, pag halimbawa may nakausap ako over the phone ng mga supports, tapos patapos na, sinasabi ko pa, you have a great shift. Kasi parang nakasanayan namin yun. Kasi before, aside sa mga customers, sometimes we talk to other departments din. Kasi kailangan mo i-transfer. Halimbawa, hindi mo na scope. Tapos halimbawa, kailangan mo nang i-end yung call. So I'll be transferring you now to the next representative. You have a great shift. Kakausapin mo yung next representative. You have a great shift. Kumbaga parang nagkaroon ako, ng simpatya sa mga nagtatrabaho sa mga... Kasi hindi talaga madali. Hindi talaga madali. Lalo na yung stress yung salita level, mo pa, English. Minsan hindi mo pa ma-explain yung sarili mo. Buti na lang may Google. Diyos ko, ayun. ChatGPT. Kaya nagkakaroon ka ng kahit papaano, simpatya sa mga ganun. Wala pa dumating na, Be, kamusta ka na? Sinigawan ka na naman kanina. Wala na. Wala. Sa umpisa, medyo culture shock ka talaga. Mumurahin ka na para bang pinatay mo yung pamilya niya. Ganun yung atake, pero pag tumagal ka na, hindi mo na nga pag-uusapan yun eh. Parang paglabas, pagkatapos magmura, fuck you, your entire company! Magmumute ka lang. Saan tayo kakain, be? Wala ka nang pakialam. Wala ka na talagang pakialam. Talagang lahat ng bagay makakasanayan mo. Hanggang sa magiging routinary na lang lahat. Hintay na lang ng payslip. Oo, na parang, isa pa yan. Yung payslip na yan. Parang, to be fair, medyo competitive ang sahod ng mga nasa BPO. Compared sa, halimbawa, hindi ko naman din na down ha, pero if you're going to compare it,
sa mga minimum wager, medyo mas malaki talaga siya. Grabe naman, dinadown mo yung mga minimum wage. Yeah, minimum wage. Hindi, kung parang, objectively, if you're gonna look at it objectively, totoo naman. medyo mas malaki talaga siya. At naka-aircon ka pa, di ba? Totoo. Medyo, ano ka Totoo pa, yan. medyo komportable pa eh. Pero hindi rin talaga madali. Tapos, minsan, na-try nyo na ba magsanla ng ATM? Ay, hindi pa. Hindi pa, pero naririnig ko yan. Oo. Diyos ko, yan. May mga, kasi ako before, I support my siblings before sa pag-aaral nila. Kumbaga, simula na nag-start akong magtrabaho, ako na yung nag-take over ng pag-aaral ng mga kapatid ko. Mga itad, kapal pa ng mukha mag-private. Ako nga, hindi nakatapos, public pa, magpa-private pa kayo. Abay, gago. Tapos ayun, kumbaga, to the point na, minsan kailangan ko magsanla ng ATM kasi hindi ko na kaya. Kumbaga, parang kailangan ko na ng emergency na ano. Tapos, pag nagsanla kasi ng ATM, ibibigay mo yung ATM mo dun sa nagpapasanla, tapos siya yung mag-withdraw ng sahod mo, ima-minus na niya yung hulog mo. Ganun yung nangyayari. Tapos pagdating sa'yo, parang hindi mo pa nakukuha yung sahod mo, feeling mo ubus na. Shit. Naku, talagang parang, tapos yung trabaho mo, mumurahin ka pa ng customer. Oo. Alam mo yun, naku, Nakina. I can't even explain Oo. how difficult, how challenging to be a BPO worker. Plus breadwinner. Plus breadwinner pa. Grabe. Tapos bading ka pa. Oo. Magpapamassage ka pa with ES. Kailangan ko yun. Magpapalatik ka pa sa mga boiler. Then, nasabi mo yung ganyan, ano yung mga na-observe mo na, syempre sa dami ng stress, kumbaga, ano yung nagiging outlet ng mga BPO? Kaya ang mga BPO mahilig uminom. Ah. Kasi halimbawa, ang shift nila natatapos minsan alas 3 na madaling araw. Anong gagawin mo na alas 3 na madaling araw? Magpadre Pio. Siyempre hindi. Siyempre hindi. Dumudugo na yung ano mo. Wala, may stigmata rin ako. Kakatrabaho eh, no? Oo, ayun. Kaya ang ending, nagkakainuman. Inuman ng malala. Lalo na pag BPO. Ewan ko ba, yung mga BPO na yan, nagtatayo ng building sa malalapit ng mga inuman. Isod Kaya ka ako ba? Isod ka. Munyos ako before. Munyos. Malapit lang yan sa Timog, sa Morato. Oo, isang straight lang yan. Nako, Quezon Diyos up na. ko. Ayan. Kaya yun yung halos nagiging outlet ng mga bading. Kaya whenever we get the chance, nagti-team building din. Kumbaga parang yun na yung namin eh. Parang outlet namin. Oo, Kasi importante yung work, no? totoo, na nakakapagpahinga kayo as a team. Work-life balance. Actually, nagjo-joke man na doon nagkakangkangan yung mga makapit-kapit and all. Oo. Pero malaking bagay din siya minsan na you get this bonding together with your boss, together with your colleagues. Masaya din siya, in fairness. Oo. Pero hindi naman always rainbows and butterflies sa BPO. Pero may mga brighter sides din naman. May mga agent ba na minsan na nakikilala ka na deserve niyang masigawan? Oo. Anong Oo. ugali? Yung sumisigaw ka sa gilid na, the serve! Buka kasi! Hindi, syempre, hindi mo pwedeng gawin yun. Kasi kapag halimbawa, sinabi pwede kanyang i-escalate, pwede kanyang isumbong. Kahit boss ka na, magkaka-issue ka rin, ganyan. Pero may mga ganun talaga, parang hindi mo na lang talaga isi-sink in sa utak mo na mga ganun. It's really part of what we do eh. Na we really meet different types of people talaga. Pwede rin kasi mangyari sa'yo yun. Actually, oo. Minsan nga, isa pang nakaka-stress, halimbawa, naghahanap sila ng supervisor. Minsan yung mga customers, can I speak to your supervisor? May mga ganyan, yung mga Karen. Siyempre, ikaw naman magte-take over. Ayaw pa rin niya. Ma-hire pa. Si Jesus na kausapin mo. Sino pa bang ibibigay ko sa'yo? Lahat naman ng access na meron ako, meron din yung akala mo naman, mas dadali yung buhay. Ako, nung IT ako, dahil IT ako, minsan, pag kunyari may mga error, kunyari, hindi ako makalagin sa GCash, hindi ako makalagin sa BDO, yung mga ganyan. Mga ganyang klase. Hindi ako masyadong nagpapanik. Mas lang ako na naintindihan ko kung bakit hindi ako makalagin kasi kasi 'di ba kami yung sa backend yung backend na siguro down pa to. Sige, maghintay ako ng ang dami mong benefit of the doubt. Oo, kasi hindi ka magbibigay kaagad ng
Kasi pag wala ka experience doon, ang iisipin mo kagad, niloloko ako nung kumpanyang to. Hindi alam kasi ng mga ordinaryong tao na may proseso pagdating doon sa ganyang klaseng mga trabaho. Kaya nga kumbaga parang let's just be nice to everyone na Totoo, nagwo-work no? sa different industries. Just because you don't understand this, it doesn't mean that they're doing wrong to you. Kumbaga, ayun nga, sabi mo, may mga proseso sila, may mga ganyang bagay na kailangan din naman talagang i-follow. Hindi naman po pwedeng bira lang ng bira. Diba? Totoo ka kahit kanina nung usapan din namin kanina with Mix. Ano siya tungkol din sa kindness kasi wala nang mawawala kung mabait kang tao Totoo yun. At saka, just because you're kind, it doesn't mean that you're nice. Yun yung isa sa mga na-realize ko. Kasi, if you're kind and nice, minsan, naaabuso ka. Oo, sobra. Ay, maganda. Ngayon ko lang narinig yan. Ano ang difference ng kind and nice? Wait lang, ChatGPT. Putang ina mo. Kaya, ito naman kasi okay na yun. Umuha ka na lang. Huwag ka na mag-dig-deeper. Hindi. Kailangan may 30 minutes pa tayo. Mababa pa. Kumbaga, parang you have these sympathies to everyone. You treat everyone nicely. But it doesn't mean na hahayaan mo silang mag-overstep sa'yo as a human fucking being. Minsan, sumusobra na rin kasi yung mga tao. Minsan, halimbawa, ako, as a content creator, may mga times na may nakakakilala sa akin in public. Tapos magpapapicture. Walang problema dyan, Diyos ko. Kahit nga minsan, nasa events ako, tapos after hosting, pagod na pagod ka. Walang problema. I still think that it's part of what I do as a content creator. Kaso minsan, pag nasa bar, pag nakainom na yung mga tao, sobra na sila. Like minsan, may one instance na muntik talaga akong pumitik. Buti na lang, yung kaibigan ko yung pumitik. Sinabunutan ba naman ako nung girl? Oh my God. Alam mo yung parang, ang ano niya, katuwan-tuwa ako sa'yo, tapos sinabunutan ako, at saka yung sabunot niya, hindi man lang yung hinawakan lang yung buhok ko. Oo, as in, gigil. Ganun. Ay, putang. Yung para sa mga content mo na... Ay, syempre, abay, sabi ko, may level na ng people lang makakagawa dun sa'yo Oo. Diba? Hindi siya... Even the closest people sa akin, hindi nila ginagawa kahit ang nanay ko, hindi ako ginagawa. Sampal lang. Pero yun, if you know what I mean. Tapos sabi ko, Mare, ulitin mo pa yan, ipapalabas kita sa mga guards. Sinabi ko sa kanyang gano'n. Diba? I'm kind. Tama. Hindi masama ang ugali ko. But you should know how to set your boundaries around you. Yun yung sinasabi ko. Parang just because I'm not, mukhang mataray yung isang tao, it doesn't mean, ang dami kong kilalang ganyan na parang mukhang mataray. Pero pag nakausap mo, naintindihan mo, ang babait. Sobrang babait. Yung pa yung mga nagiging close ko. Kesa yung mga nagbabait-baitan. Ang nasa sa loob naman ng ulo. Yung mga ayoko. Darating na tayo. Galing yun, no? Yun yung, ito yung question na yun. Alam mo, taga dito ko. Kaya ko ng lakar. Ayun, no? Bababa na siya. Itabi mo. Ako na. Ano yung, di ba, galing kang BPO, tapos nag-content creator ka na. Yes. Ano yung Quit sa'yo. Nagpa-quit sa'yo na okay na ako dito, magko-content creator na ako. Kasi sa umpisa, wala kang kikitain dun Views lang yun Views lang. At saka nung umpisa, hindi ko nga inakala na kaya kong mag-full-time as a content creator. Kaya may sinusuportahan ka pa. Exactly. Ang pinaka natatandaan ko, ma-share ko lang. Pinaka natatandaan ko, tuwang-tuwa ako, may nag-reach out sa aking brand ng Edifier. Edifier yung brand. Brand siya ng mga speakers, na mga headset, gano'n. Nag-reach out sila na parang collab daw. Tinanong nila ako kung mag-ano rate ko. Ako naman si Baklita, kapal ng mukha ko, sabi ko 5K. Ang mga puta, pumayag. Sabi ko, sabi niyo, 5K, powerful. Biro mo, nagkaroon ako ng extra 5K. So, tumang-tuwa ako noon. Sabi ko, what if idire-diretso ko talaga to? Hindi pa ako nag-resign. Actually, nag-resign na ako noon sa work ko as a trainer. Pero, naghanap ako ng iba pang work. Kasi aside sa, gusto ko na mag-resign, ayoko na talaga ng ginagawa ko. I was a trainer before. Tapos parang paulit-ulit talaga yung sinasabi ko. Siyempre, every time na may product trainer ako before. So, yung mga gagawin sa trabaho, yun yung tinetrain ko. Every time na may pumapasok na batch, yun yung same shit yung sinasabi ko, like every 2 weeks, same shit. Parang may isang time na parang nauntog ako na parang hindi na gumagana yung utak ko.
parang naka-autopilot na lang ako. Sabi Robot ka na. ayoko nung ganito, parang ayaw gumana ng utak ko. So, nag-resign ako, pero naghanap ako ng ibang work. Actually, parang call center din, pero work from home. Parang, VA, ganun. parang ganon ang atake. So, hanggang sa habang nag-work from home ako, medyo lumalakas na yung kita ko as a content creator. Hanggang sa, ayun, nag-resign na ako. And God's will, kahit papano, nasusustain naman, nakakabili na ako ng sinandome. Yun lang ang goal. Ang Dati goal ko, NFA. sinandome, Oo. at jasmine. Siyempre naman. Yun lang Totoo pala naman. ang Mabango na ang indicator. rice natin. oo. Doon mo masasabi na you made it. Oo. Puta ako, naghihintay pa ako ng 6 digits. Ikaw pala sinando. Sinandome, at least 5 kilos, okay na yan. Oo. Okay na yan. Pero seriously, I'm very happy right now kung ano. Kasi parang feeling ko ever since, parang gusto ko talaga sa entertainment world. I just don't know how to penetrate the entertainment world. Until the TikTok happened. Ayun. Dati ba, before mong ma-discover yung TikTok, meron kang mga tinatry dati, nag-audition ka ba? Yes! Nag-try ako sa BBB. Ay, anong ba? Okay lang yung BBB yan. Makahaba ng pila. Diyos ko. Ako din, nag-try akong PBB. Talaga? Ako, Parang siya- 4 na beses. 4 na beses. Oo. Ay, Diyos Ikaw, ko, saan? isa lang. Nakalimutan ko kung kaninong batch yun eh. Pero dyan kami sa Araneta. Sa Araneta, parang ang audition time noon, 7 a.m. 11 p.m. pa lang the day before. Nandun ako. Tangina. Tangina pang 4,000 na ako. Putang ina. Abe, gago! Dito ba ako nakatira tong mga hitad? Tangina, tapos feeling ko talaga ang gwapo-gwapo ko pa noon. Ang ganda-ganda ko. Hindi pa gawa ilong ko noon. Kaya yung ilong ko noon, mukhang kalahating bawang. Ang kapal pa ng mukha ko. Syempre, ikaw na magdamag nagstay. Lahat na ng kahagardan na wala na. Tapos, ang audition, nagpa-burn pa ako ng CD, ha? Nagpa-burn pa ako ng CD na May talent na sa talent. Oo, Oo. talent. Na akala mo naman ay umabot. Nagpa-burn pa ako ng -1. Para ako yung, ang ginawa ba naman, sabay-sabay kaming pinag-audition. Parang 50 yata kaming sabay-sabay. May mas... Paano ka naman mag-i-stand out, no? Totoo. Sabi ko, Star Hunt na yata yan eh. Di ba? Parang ewan ko. So minsan, pag yung kunyari sobrang dami, pinagsasabay-sabay na nila. Oo. Hindi na Kaya nga isa-isa. nakakatuwa na may mga social media platforms kasi it gives opportunity to everyone eh. Kasi hindi naman sa pag-ano siguro, kasi feeling ko yung mga ganyang reality shit. May mga times na ano yan. may backer. Mga backer na hindi mo rin naman talaga maiiwasan, di ba? Pero when the social media happened, parang you get to shine on your own spotlight eh. Parang you don't need these people na mga gantong connections, maulol ka lang sa sarili mong bahay. Diba? Kaya parang nakaka-happy din talaga na may mga social media right now. Yun yung brighter side ng social media. Actually. Yung nagbibigay ng opportunity dun sa mga gusto talagang magkaroon ng opportunity na sumikat, di ba? Siya yung nagiging medium. Kasi, syempre, napakahirap talaga ng audition. Nako, so Yun yung pinaka talagang bilang artist o Paghihirapan paghihirapan mo mo talaga talaga. na kailangan mag-stand out ka talaga para mapansin ka eh. totoo. Ang example niyan si Malanding Tomboy, si Karts Udal. Oo. Nakasabay ko yan sa Funny One eh. Sa Showtime. talaga? Noon pa siya? Oo, talaga? tatlo sila noon. Sayaw-sayaw din sila, tapos hindi sila nakapasok dun sa final 12. Parang naligwak sila sa top 24, ganyan. Hindi sila nakapasok sa final 12. So, wala, laglag. And then, ngayon, tingnan mo, nasa bubble gang na. Oo nga, no? Ay, bongga. Ibang journey rin yung tinahak niya dahil din sa social media, no? Social. At saka walang pinipili ang social media. Minsan, Totoo. mayaman ka man or Oo, siya, hindi ka totoo. man mayaman, doktor ka or pariwara ka sa buhay, basta Totoo. entertaining ka. Yes. Talagang it really gives opportunity to everyone. It's only gonna be up to you. How are you gonna take care of it? Kasi minsan, ang daling magpa-viral eh. Oo. Magpa-viral ka man ng isa, madali na yan. Ang mahirap kung paano mo siya i-maintain. As a content, lalo na sa mga contents, Diyos ko, parang every week nagbabago yung mga uso. Kumbaga parang natawa tayo kasi comedian tayo. So yung mga contents natin, pag natawa sila ngayon, pag ginawa mo yun ulit, hindi na sila matatawa. So kailangan mag-iisip ka na naman ng bago. Kaya
yun lang yung challenge as a content creator to create content. Oo. Kasi talagang yung creative juice mo minsan talagang Mauubos mauubos ka. Minsan ginagawa ko, nanonood lang din ako ng ibang contents to get inspiration. Not really to mimic exactly what they did. Pero syempre kailangan din nating mag-sharpen ng saw. Sabi ba? We also need to sharpen our saw. Minsan, kailangan mo rin magbakasyon. Kailangan mo rin yan. Kahit ba Pero wala totoo. kang trabaho, kahit ba wala kang 9-to-5 job, kahit ba sabihin mo, content creator, parang feeling na masarap ang buhay. Minsan, Nakaka-drain. din. Oo, nakakaubos. Lalo minsan, pag may mga brand collaborations, ang laki-laki ng binayad sa'yo, pero pag post mo, walang nanonood. Nakaka-stress. Nakaka-stress yung mga ganun. Kaya Na yun yung dapat na merong views eh. Dapat kasi Yun bayad nga ka eh. doon eh, di ba? Tapos, todo-edit ka pa. Tsaka ang dami restrictions. Ay, naku, Diyos ko, oo. Yun yung mga lang. Syempre, lahat naman ng trabaho mahirap eh. Kumbaga parang mamili ka na lang kung ano yung pinakagusto mo. Doon ka magmahirap. Oo, piliin mo kung saan ka yung worth it na maghirap. Totoo yun. Kumbaga Totoo parang yun. ang dami rin nagtatanong siyempre, as a content creator, parang ilang years na tayong content creator. May mga tao nagtatanong, paano mo maging content creator? You just have to find your strength. Para, di ba sabi nga natin kanina, parang walang pinipili ang content creation. Minsan may mga doktor, may mga cook, may mga comedian, may mga nanay. They literally talk everything under the sun. So long as you are good at it, you can talk about it every day, and then you can do it in an entertaining way, you can do that. That's how you can start. Actually, meron nga ako napapanood nga, yung parang sinasabi mo na kahit sino pwedeng mag-content. Si Boy Kilaw. May dumadaan lagi sa feed ko yun kasi yun yung kinakain, kumakain lang siya ng kinilaw. As in kahit lahat anong ng kinilaw. Tapos one time, nagkasakit siya, siguro acidity. kasi yun, Puro suka ba? puro suka ba na, as in, kahit gumagalaw pa yung Yun yung alimango, content niya, oo. dalagyan niya lang yun ng suka, kakagatin niya ng ganun. Tapos ang daming views, ang daming shares. Talagang na-touch niya talaga yung mga taong naglalaway sa audience niya. Oo, nahanap niya talaga. Oo, Ang galing. tsaka dapat talaga kilala mo yung audience mo eh. Kasi minsan, check mo rin yung analytics. Chinek ko yung analytics ko. Ang karamihan talaga sa mga viewers ko, mga trentahin. Para mga 25 to mid-30s. Kaya ngayon, yung mga contents ko, mga trentahin. Yung mga mabibilis na uminit ang ulo, yung laman ng bag, puro mga katingin ko na. Nagigets nila kasi kilala mo yung audience mo and then you do it in an entertaining way. Gandang take yun, no? May time ba na parang masyado kang nilamon ng content creation na teka, parang di ko nakilala yung sarili ko Ba't parang nawawala na, hindi ito yung Poca na kilala ko. May time, nung nag-i-start ako, parang feeling ko naging toxic ako. Kasi may mga negative comments. Tapos, kasi sa TikTok, di ba, pwede kang mag-reply comment. With the video. With the video. Tapos sinasagot ko yun. Sinasagot ko yung mga yun. Tapos parang ang taray-taray ko na hindi ko na nakikita. Until may isang nag-comment, ganyan na ba mga contents mo ngayon? Ay, nauntog ako. Parang nauga ako. And sometimes, we can also listen to our viewers eh. Hindi naman lahat ng sinasabi nilang negative. Negative. Sometimes it's constructive eh. Kaya sometimes, sabi ko, parang oo nga, nawawala na yung gusto kong ipakita sa tao to spread happiness, to spread laughter. Kaya parang nauga ako. Sabi ko, hanggang simula nun, ayoko nang masyadong nagpapatol sa totoo lang. Sa totoo lang, ayoko talaga ng toxicity. Kaya nga ako nagpapatawa eh. Kasi may ira talaga na ganun, no? Kasi bago ka dun sa eksena na may nangaaway sa'yo nang wala kang ginagawa sa kanila eh, di ba? Yung parang magiging defensive ka talaga. Nature siguro nga talaga ng tao na maging defensive siya, lalo na pagka may inaaway ka ng walang dahilan. Totoo. So, ang ang darating sa'yo nun eh, medyo gaganti ka or parang magiging defensive ka. Pero ang maganda pala dun, hayaan mo lang. Hayaan mo lang. Kayo ba? How do you guys handle Pero it? doon, natutunan ko nga na
dati pumapatol din ako eh. Pero hindi ako in video form. Nire-reply ako sa comment, then ini-screenshot ko, then nire-repost ko for additional content. Then na-realize ko na parang nawawala na yung ikaw. Oo, parang nakakatamad na rin, parang tas Hindi iba worth sinasadya na para mapansin din. Pot steering na yung nangyayari. Oo, so doon ko lang natutunan na nung hindi na ako nagpapatol din, doon guminhawa yung buhay ko. Na maano mo pala yung sarili mo. Madidiscover mo. Hindi siya worth it ng energy mo. At saka parang tayo rin naman hanggang ngayon, we're still figuring out what's gonna work for us. Kasi it's just because this is what's working for us now, it doesn't mean that that's what's gonna work forever. Bilis mag-iba ng internet. Sobrang fast-pacing. Kaya ang dapat kinokontrol mo lang yung sarili mo. Hindi mo kayang kontrolin yung ibang tao. Totoo. I couldn't agree more. Diyos ko. Lalo na at saka, kung makapang-bash pa sila minsan, na para bang wala kang emosyon. na para bang bato ka kung makapagsalita. At saka minsan parang hindi na proportionate yung sinasabi nila versus doon sa nagawa mo. Mga ate, pinatay ko ba yung buong pamilya nyo? Kasi minsan nga hindi na worth it ng energy nyo. Parang yung isang isang co-host namin sa Cool Pals, talagang dinamdam niya talaga. Kasi actually yung character niya is, kumbaga parang si Roger, di ba, parang masamang ngongo, ganun, parang ganun niya. Pero nung dumating na sa part na nung binas siya bigla, yung mga hindi niya narinig sa buong buhay niya, nandun. Naapektuhan siya. Parang yun yung sinabi niya na rin sa sarili niya na worth it pa ba tong ginagawa ko? Kasi entertainment nagpapasaya lang ako eh. Tapos biglang parang shit, ganito pala yung epekto ng mabash ka. Yung parang almost mag-quit siya. Parang gano'n. Nangyari sa'yo? Nangyari sa akin yan na parang 2 weeks akong hindi magtulala sa sobrang grabe ng mga tao. Sabi ko, ba't ganito to? Ganito to mga nangyayari, keme. Anong About nangyari? yun sa parang may joke akong content sa Spratly Islands yata yun. Oo. Na parang ang sabi ko, ano nga sabi ko? Kinilimutan ko na kasi. Hindi, parang ang sabi ko, yung mga Chinese. Parang shoutout sa mga friends mo na nakikipag-away sa Chinese online pero naghihintay naman ng parcel. Parcel from Shenzhen. Grabe yung bashing nun. Tangina, parang dalawang linggo kong tulala. Like, hindi ko talaga alam kung parang trauma. Para akong na-trauma nun. Parang, tangina na bang ginawa? Parang hindi na proportionate yung ginawa ko. Personal na yung ibang, di ba, atake? Personal na yun. Sobrang personal na. Nakakaloka. Minsan, parents ko, pastors. Sabi ko na, pastor pa naman ang parents mo, ganyan ko magsasabi. Tangina na doon, kayo perfect. Kaya minsan, parang, the more na patulan mo, the more na nagpo-fuel, the more nakahanga. Kaya nakaka-stress din minsan. Siyempre, tao ka lang din naman, may emosyon ka. Minsan gusto mo talagang mag-fight back, but you can't. Kasi you know what's gonna happen if you fight back eh. Lalala no? Lalala. Wala ka namang laban sa mga yan. Ikaw may iniingatan kang image, sila wala. So, anonymous pa. Hindi rin worth it. Kaya yun, nakaka-stress talaga. Ang best defense lang talaga is just to not talk about it. Slow down muna. Relax at makipagtawanan. Trip mo ba yung ganitong road trip at good vibes? Tara na sa VinFast para ma-test drive nyo ang hottest EVs in town tulad ni Nonong at James. Visit www.vinfastauto.ph. That's vinfastauto.ph for more info and follow VinFast on Facebook, Instagram, TikTok, and other social media platforms. Kamusta relationship mo with your parents? Sobrang okay na parang mas happy nga kami ngayon sa totoo lang eh. Parang ever since naman wala naman kaming major issues ever since. Mas naging okay na kami ngayon kasi kahit paano nakakakain na kami ng sinandomi. Anak, salamat sa sinandomi. Sana susunod ulam naman. Hayaan mo in his time. In his time. Pero ayun, kahit sobrang okay. To answer your question, sobrang okay. And parang
happy naman ako kay mga kapatid ko na kahit pa paano, nakakapasyal-pasyal kami, nakakapag-ano kami, Quezon City Circle. Oh, wow. Akala mo may entrance fee. Oo. Kasama ng sinandoming yan, no? Diyan nilibing si Manuel Quezon. Nakabalo. Di ba? Sobrang ano. Pero hindi nga nila pinupulis sa sa content mo. Actually, pag sumusobra yung mura ko minsan. At saka parang na-realize ko din siya na parang kaya namang magpatawa kahit hindi nagmumura ng todo. Alam mo, dati kasi parang grabe yung mura ko. Parang may mga mura pa rin naman, syempre. Parang hindi, lalo na pag yung biglang expressing bugso ng, kasi. Oo, biglang bugso ng emosyon mo. Pero yung sabihin mo dati kasi nagko-content ako, hindi pa nila alam. Hindi pa nila alam. Syempre, kumakalat na yung mga kasamahan nila, nakikilala na, napapanood na ako. Napapanood na nila, puro mura. Tapos na-realize ko parang, carry naman palang mag-content ng hindi gaanong nagmumura. Kumbaga parang hindi ka naman nagmamalinis ng todo, pero kaya namang mag-meet halfway ba? Alam ba nila na? Yung mga nagpapamura sa amin, mga putang ina. Kayo mga putang ina nyo, hindi nga kami nagmumura. Alam ba nila yung bashing na ginagawa sa'yo? Nararamdaman ba nila yun? Nangingi ka ba ng advice sa Hindi. kanila? Ayokong malaman na nila kasi parang patitigilin. wala na akong energy magkwento. Lalo na pag halimbawa na bash ka, parang talagang gulay na lang ako. Gulay talaga ako. Minsan hindi ka nga makaiyak. Sa sobrang parang mentally drained ka na parang trumang-truma ka. Okay nang anong nagagawa ko sa inyo. Kaya yun din ang mahirap sa content creation. Mamali ka lang ng isa. Grabe na yung bashing. Nakaabang lahat no? Oo, abang na abang lahat. Kumbaga parang, syempre tayo, comedian pa tayo, parang prone pa tayo sa mga jokes minsan na kabash-bash. Kaya kailangan talaga pag-iisipan mo lahat ng mga jokes mo, mga ganong keme. So it's really not that easy to be a content creator. Alam mo, pagdating sa comedy, nag-iba, sa climate ngayon sa pagdating sa comedy, mas nawalan na ako ng paki sa binibitaw ko ngayon. Talaga? Dahil, ang kukondinahin nyo yung comedy, pero ang daming nanakaw sa gobyerno, ang daming hindi nyo kinukondin. Yan dapat nyo kayo nagpo-focus Yan ang unahin nyo. Energy nyo, ubusin nyo sa comedian. Totoo, no? Totoo. Dapat ganun Mas may paki kayo dun sa mga nagnanakaw di ba? Ngayon kasi sa Cebu, grabe yung bahay. Tingnan mo yan. Ko. Diba? Yung joke namin nakaka-apekto ba sa buhay ng mga tao? Hindi. Lalampasan mo lang yan after mo marinig. Pwede mong lampasan nga yan Actually. Doon din ang naguguluhan din ako sa ibang mga tao. Pwede mong lampasan. Pero mas pinili mong mag-comment ng pagkahaba-haba para yurakan yung tao doon sa mga comedian diba? Na wala namang kinalaman. Tangina, no? Diyos ko. Tayong mga comedian, ang ginagawa lang naman natin, pag may naisip tayo, natawa tayo sa naisip natin, popost natin. Kasi nakakatawa yung pero never naman pumasok sa utak natin, ipopost ko to kasi gusto kong may masirang tao. Yun lang naman ang goal natin just to make everyone happy. Ganyan. Kaso nga ngayon, parang malaglag dahon. Sobrang sensitive na ng mga tao. Diyos ko. As in, sobrang sensitive. Diyos ko, nakakaloka. Nagbubura ka ng post? Nagbubura ako ng post kapag walang views. Pero bihira. Ngayon, dati yun dati. Nagbubura ako. Ngayon, wala na akong pakialam. Kahit wala nang views. Basta, sabi nga, may nakita kasi ako sa threads. Mahilig kasi ako tumambay sa threads kasi sobrang random ng mga pinagpo-post ng mga tao. Na parang, as a content creator, just be happy with everything that you post. Parang tapos ka na sa era mo na parang you're posting for views, for engagement, ganyan-ganyan. Post ka rin just because you're having fun doing it. Parang ako halimbawa, usual post ko na mataas talaga yung engagement kapag ka mga comedy, ganyan-ganyan. Minsan pag wala akong ginagawa, nagpapiano lang ako sa condo. Pinopost ko lang siya. Ayun, wala naman akong pakialam. Na nagugulat pa yung mga tao na marunong ka pala magpiano, keme. Just do whatever it is that you think that's gonna make you happy. Ayun lang. So may ganung nandun ka na sa klaseng level ng content creation, yung na wala na, na minsan kahit out of my niche na, ginagawa ko pa rin kasi baka rin kasi mag-work. Baka rin kasi mag-work Why not try something else, di ba? So long as hindi mo naman iniiwan yung main content mo, which is, for me, is the comedy. Ganyan. Ay, nakaka-happy din. Di ba, doon naman din talaga nagsisimula ang isang
successful content creation is yung being authentic. Exactly. Diba? Kung anong trip mo, i-post mo. Kung hindi mo, kung makita ng mga may trip doon, edi okay. Pag hindi naman trip ng isa, edi okay lang din. Bukas ulit, content. At saka mahanap mo yung audience mo eh. If you keep on posting a specific niche, mahanap mo yung audience mo, lalo na ganong katalino yung mga algorithm ngayon. Diyos ko, mag-like ka lang ng isa, dalawang post sa IG, yung susunod mo mga feed, puro about it na. Oo, di ba? Sobrang, kaya, just keep on posting whatever you think is gonna work for you. Just do it in an entertaining way. Yun nga yung sinasabi ko sa kanila. Walang rule, kumbaga. Walang rule sa pagpo-post, di ba? Ano lang tayo, kung saan ka masaya, gawin mo, walang pakialaman. Kasi dito sa Pilipinas talaga, dahil pakialamerong tao. Ang daming energy ng mga tao makialam po. Hindi na lang sumaya para sa ginagawa ng ibang tao. As long as ang content mo, hindi ikaw yung yung merong video sa likod, tas nandun lang yung mukha mo, tas tumatawa-tawa ka lang. Di ba? Basta ka lang dumating sa puntong ganun. Dahil putang ina ka. Kasi nanggagatas kasi. Oo. Nanggagatas eh. Actually, ba't di mo pa pangalanan? Ang dami kasi nila. Hindi, pero oo nga. Parang ang unfair. Totoo. Ang unfair na pinag-isipan namin itong mga contents na to. Tapos, Lalagay mo lang mukha mo dun, hayop ka. React ka lang. Oo. Ay, tingnan mo to, nakakatawa. Tingnan mo ito, nakakatawa uso-uso yan. Tapos minsan parang naka-split, ano bang tawag? Naka-split screen ba? Na parang Diyos ko, ako, pero konting naman, isip din kayo ng konti. Kasalanan kasi to ni Facebook eh. Dahil inano niya eh. Lahat na naging content creator, di ba? Biglang nagising na lang tayo ng isang umaga. Lahat na eh. Ha, digital creator na Lalo pala. na sa Facebook may kita. Nakakaloka. Yung iba, nagre-reklamo na nga, di ba? Alam mo yung mga nagsasabi, 2 million views, tapos 100 piso lang yung naano ka. Putang ina mo kasi. Pero maraming, nakaka-attend ba kayo ng Meta? Minsan may mga talks ang Meta eh. Hindi. Marami silang criterias when it comes to earning money from Meta. Dapat original. Oo, original, malinaw, ganyan. At saka maganda ngayon nagpo-post din ba kayo sa Facebook? Maganda doon yung parang nakalimutan ko yung tawag. Oo, sa Reels. Yung kapag in-upload mo yun, sa'yo na yun. Kapag nag-upload yung ibang tao, halimbawa ginrab yung content mo, kapag kumita yun, sa'yo pupunta. Okay. May ganun na. Oo, may ganun na. Nakalimutan ko yung tawag. Pero kumbaga nakukuha mo yung rights nung royalties ba? Oo, parang ganun. At Matic least, na yun, diba? matic na yun. Kasi sobrang daming ngayon na grabber. Oo, na as in nakakabwisit din yun dahil ang hirap nga mag-isip. Dahil tapos ang pinakamadali lang sa kanila gagrab lalagay lang ng ganun. Totoo. Pero ang galing ng ginawa ng Meta. Yun ang para sa akin ang lowest level of content creator. Tapos merong content creator na gano'n, tapos merong content creator na yung doon ka nagsimula na ginagawa mo talaga yung niche mo. Then, dumating ka na sa punto na nagpo-post ka na ng kahit ano. Oo. Meron pa bang susunod? Ano pa ba? Tingin mo, ano yung susunod? Actually, sa totoo lang, wala. Patay. Parang tabo. Bago na rin ako. Bahala na kayo. Actually, gusto ko rin mag-penetrate sa show business. Sa totoo lang. Okay. Yun nga nung before, nakita nyo na naging part ako ng isang movie which is Meg and Ryan. Direct Kat, maraming salamat for the support. Naniwala sila sa akin. Parang ibang mundo. Ibang mundo yung show business. Nakakaloka. Kasi kapag content creator ka, sarili mo lang, hindi ka, sarili ko lang, ako lalo lang ako, phone lang ako. Yun, iba. Siyempre, pag uma-acting ka, parang lahat ng tao nakatingin sa'yo, may script kang iniintindi. Katrabaho mo ang tataas na artista. Siyempre, ibang-iba yung pressure, ibang ball game. Iba-ibang mundo siya. First mo yun. First.
sobrang first ko yun, nakakaloka. Ang maganda naman doon, yung role ko, parang ako lang din. Baklita. Baklitang pariwara yung buwa. Baklita ka? Ay, shit, sorry, hindi pa naman ako out. Sobrang hindi pa naman ako out. Ayun, kumbaga parang gusto ko siyang i-penetrate. Not really for acting. Gusto ko, mahilig kasi ako mag-host. Parang feeling ko doon lumalabas yung utak ko kapag nakakapagpatawa ko. Kaya isa yan sa mga Live performance. Kapag isa yan sa mga racket ko ngayon, lalo na halimbawa magpapasko. Oy, hello sa inyo. Yes, ha? Poka. Maghahanap ako kung kailangan nyo, ha? Paano ka ba mabubook? Usually ako kasi may booking. ES ka na naman yan. May involved na langis. Hindi, if you guys want me to host your parties or whatever, IG lang. I-message lang nila ako. Usually naman, IG lang naman talaga ako. Diyos ko. Ayun, sobrang lang, let's have fun. Kaya naman nating magpaka-formal minsan. Pero pag kinuha nyo ko, expect nyo na tawa ng talaga, ganyan. Na-try mo na mag-stand-up comedy? Hindi Yung susulat ng material talaga? Hindi pa. Try mo. Parang hindi ko kaya. Nako. Ay, tatry ko. Para siyang may same lang sila ng hosting. Parang may ganon. Pero magkaiba rin sila ng mundo. Pero yun nga eh. Kung nag-host ka na, Kasi baka magaling kang meron ka magkwento eh. Oo. Yung pagkikwento mo lang. Kilala mo ba sila Baus? Oo, si Makoy Dubs yan. Oo, nag-guest na ako kay Baus one time sa sa podcast niya. Try mo mag-open mic. Talaga. Oo nga, minsan nga. Ano lang. Tsaka minsan, nung nagpunta ako nakaraan sa Vice Comedy, si Inay Tart Carlos, isa sa mga writers doon, isa sa mga comedians. Sabi niya, try mo din minsan, ganyan. Sige, why not? Siyempre, at the end of the day, sa comedy world din naman tayo. Tsaka, I look up talaga sa mga stand-up comedians kasi mahirap. Mahirap yun. Minsan, halimbawa, kung ano yung sinulat mo, mag-work ba siya sa crowd mo? At saka, makukuha mo ba yung attention ng mga... Basta feeling ko mahirap siya. So, I think I can try. Wala namang mawawala if itatry natin. Kailangan mo lang siyang itry ng paulit-ulit. Kasi until you get the hang of it. Kasi yung fear mo na baka hindi siya magustuhan itong crowd na to, hindi mo siya magustuhan ng crowd na to. Kasi sa paulit-ulit mong gagawin yan, makakatagpo ka ng iba't ibang klaseng crowd. Then kapag na-try mo tong material mo sa crowd na ganito and then hindi gumana, ma-challenge kang mag-isip, paano ko ba iti-tweak to para gumana sa kanila. Same material pa din. Or meron ka bang tatanggalin dito? Or iwasan ko ba ito sabihin? Why not? Maganda yan. Invite ka namin minsan sa mga open mics. Talaga? Kasi siya, panibagong weapon, panibagong tool na magagamit mo siya dun sa craft mo. Di ba? Parang, actually, sabi mo nga yung paghahasa ng mga weapon, mga tools para dun sa pangkabuhayan, di ba? Tsaka additional racket din. Oo. Malaki rin kasing yan katulong sa kung gusto mong umarte. Kasi parang actually, rin siya theater. Yung stand-up. Kasi ipapractice mo kung paano mo kinwento mo. Then kailangan mo rin i-act out. May arte. Mahalaga yun. Mahalaga yun kung paano mo siya i-deliver. Yes. Minsan kasi pag wala ka namang emosyon, walang kwenta. Pag naman sumobra, OA, kaya kumbaga parang there's just like a thin line na tamang arte lang, tamang gestures lang. Kasi nakakatuwa yung way mo ng pagkikwento. Bagay sa'yo siya eh. Bagay sa'yo yung stand-up comedy. Kasi yung kinikwento mo pa lang yung BPO kanina. Napipicture ko na kung ano yung kinikwento mo. So, yun yung importanteng skill sa stand-up comedy na kailangan madala mo yung audience mo na hindi mo kakilala dun sa mundo mo para matawa sila. Na kahit iba yung mundo mo, kaya mong ipa-imagine sa kanila.
try mo? Actually, yung mga friends ko din before, sinabi nila, ba't hindi ka mag-stand-up comedian? Kasi tarantado ka namang bading. Oo, yun lang kailangan, tarantado. Actually, di ba? Why not? Let's give that a whirl. Yan, abangan natin si Poca. Oy, tarantado mga Ang dami na natin niyayaya. Si Kuya Kim nga niyayaya namin sa Pero yun, maraming salamat Poca. Thank you. Oy, maraming salamat for guesting me. Nag-enjoy ako. Parang hindi nga ako nagtatrabaho ba ito? Oo, di ba? Saya, di ba? Sobrang saya. Oo. And nice meeting you both. Oo, sana mag-guest ka rin sa amin sa Cool Pals. Actually, feeling ko nga nag-message kayo before, like before pa. Hinahanap ko nga yun eh. Sige, Oo, i-guess nyo ako doon, magkaguhan tayo. Oo, Kung hinga ganito ka lang din naman ang usapan. Oo, inuman lang tayo doon para lang tayo Oo, Diyos ko. Dito kasi hindi pwede uminom. Oo. Drunk driving. Drunk driving. Hindi Wala pwede. kang lisensya. Drunk driver, nagbabakoy pa, no? Tabi! Season finale natin, nahuli tayo ng nakulong. Ang huling 2 linggo. Thank you po. Uy, maraming Sa kanila salamat. ma-reach. Oh yeah, I'm out of reach. Binago ng tagumpay. Lumaki ulo ka. Nakabili lang kasi ng tubig. Napakayabang na. Now, please follow me on my social media accounts, Poca. Pero, Poca on Facebook and on TikTok. Pero sa IG kasi boom pangalan ko eh. Kasi pang ID yun. Ano yun? Warren Daniel Osinaga. Saan galing yung Poca? Pokpok. kasi dati may mga kwento ko na mga kalandian ko before. So instead of me saying pokpok, Pocahontas. Binusabi ko mga Pocahontas kasi kalandian, ganyan. So hanggang sa naging Poca, at least catchy, may retention. Oo. So ayun. Ang bilis. Yes, you can follow me on those social media accounts. That's, if you guys want me to get me as your host, just message me. Kahit saan nga, TikTok, pwede nyo naman ako Sumasagot message. ka. Oo, lagi kong check yung mga messages. So, Burma. thank you so much. Thank you so po, much. Ka. Thank you. Nag-enjoy din kami Diyos sa... ko, sana nag-enjoy kayong lahat. Oo naman. Sobrang nag-enjoy ako. Ang Nakadalawa. gaan lang. Nakadalawang threesome nga tayo. Sa lahat ng mga nandyan, itong sinasakyan namin ay BF3 at ito pa rin ang Fast Lane with With Bean Bean Fast. Fast. Kaya po ka, Makakababa ka na. Tabi! Sulit ang kulitan, bitin sa tawanan. Catch the latest episodes on YouTube, Spotify, or wherever you listen to podcasts. Dito lang sa Fast Lane with VinFast.